Guys! Welcome back agad sa aking YouTube channel. So, ang aking video ngayon ay share ko sa inyo kung paano kami nag-apply ng scholarship program ng OWA. So, sa 8 years ko po bilang OFW, ngayon yun lang po nakapasok ang anak ko kasi para lang po yun sa incoming first year po. Sa college po ang dapat ng anak natin. So, yun na nga po, no? At nag-post sila ng schedule para sa scholarship. So, dapat naka-follow po tayo sa page ng bawat region sa ating lugar para po malaman natin ang schedule kung kailan po sila magbubukas ng scholarship. So, dapat po meron tayong active na number kasi magsisend po sila ng OTP. Meron po tayong active na email at magsisend din po sila doon ng information. So, yun na nga po, no? At ako po bilang OFW ang nag-apply mismo kasi po ang anak ko ay mahina po ang signal niya sa Aklan. So, kailangan po ng OTP. So, a minute lang po ay kailangan natin ilagay ang OTP. So, ako po nag-apply. So, ganito po ang ginawa ko. Uno, at alam na natin ang schedule kung kailan. So, ganito lang guys. Pupunta tayo sa Google. At i-search natin ang OWA Scholarship Online Application. So, ito po guys na Overseas Worker Welfare Administration. So, press po natin itong una. Ayan. So, ito po ang lalabas. Dalawang klase po pala ang scholarship. Meron po silang EDSP. Ang EDSP po ay 60,000 pesos. Pero kukuha po ang anak natin ng exam. So, ang pangalawa po is OFW, the Independent Scholarship Program or ODSP. So, ang pinili ko po is ODSP kasi po yan po ang gusto ng anak ko. So, papasok tayo dito sa ODSP. So, ayan po ang kanilang qualified beneficiaries. So, dapat checkan po natin dito ang mga boxes. So, ang anak mo po ay dapat ay incoming first year. Yan. Checkan po natin. Tapos, already enrolled. Hindi po yan. So, must have monthly OFW income. So, checkan po natin yan. Ay, yan po. No availment of any OWA. So, hindi pa siya naka-avail ng any program ng OWA. So, ayan po ang requirements. Dapat po i-prepare po natin ang OFW valid or passport copy. So, ayan. Next, ay dependent school ID ng ating anak. So, any of the following birth certificate or baptism. At may yung birth certificate po or yung sa NSO po galing. Ayan. Tapos, yung proof of OFW income, yung pinasa ko po dito is OEC. Ayan. Next, important notes for online application. Use valid working email address. Yun nga po, ang email natin ay dapat active. Provide the working mobile number. So, kailangan din po natin ng number. Tapos, to make multiple application, dapat po hindi magdoble ang ating application para po makapasok po tayo. Make sure na naka-prepare po lahat ng application, ng requirements po natin. So, ayan. Pipili po tayo dito kung saan pong region tayo. So, ako is 6. So, yan po. Sa Iloilo po ako. Ayan, nalagay po natin. So, dito ay magre-register na po tayo. So, ngayon po ay close po sila. Hindi po tayo makaka-register. Ito lang po ay example kung saan po tayo pupunta pag opening na po sila. So, by next year po ay mag-open po ulit sila. So, bantayan po natin na nakapost sa ating mga region kung kailan po sila mag-o-open. So, yan lang po. Maraming salamat.